Hi guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Otep. And of course, it's me, your Ate Jeng. At sa kalikod po ng ating camera ay si Otep. Ayan. Nakikita nyo po ito. Oh, tada! Ito po ay lapu-lapu na pasalubong ng Team Dagat nung huli pa nilang biyahe. At syempre, dahil napaka-special na to, gagawa tayo ng putahe na talaga namang napaka-special din. Meron na tayo ditong, nakikita nyo naman, pinapakulo na natin yung tubig para naman mamaya, habang ginagawa natin to, nag-i-steam na po. Ay, nag-i-steam, kumukulo na yung ating tubig. Ayan, ang gagawin po natin ay Filipino style. Kasi nga, meron tayong nagawa na dati na Chinese style. So, ngayon ang gagawin naman natin ay with a twist. Gagawin nating Pinoy na Pinoy. Filipino style steamed lapu-lapu. Ayan. Start na po natin. Syempre, para Pinoy na Pinoy, imbis po na aluminum foil ang ating gagamitin po natin ay dahon ng saging. Ayan, meron po tayo ditong dahon ng saging. Dagdag din po ito sa aroma and syempre, yung masarap na taste. Nakakadagdag po talaga sa lasa ng pagkain ang dahon ng saging. Katulad din po yan sa mga pais. Malinis po ang aking mga kamay. Meron din po tayo ditong malunggay. Ayan, kung nakikita ninyo, hindi ko yan pinutol-putol. Hindi ko hinimay, ng isa-isa. Ayan, nakaputo lang yung mga sanga niya. Ilagay natin dito sa ilalim ng ating isda. Yan, isasapin natin yan. Syempre pa, para naman added nutrients din. Yung katas po talaga ng malunggay, the best din talaga. Syempre, nandun na tayo sa punto na gusto rin natin na talagang hindi lang masarap, masustansya pa yung ating pagkain. Ayan. Ilagay na rin po natin ang ating luya. Maglagay din po tayo. Ito rin po ang nagpapapinoy dito. Tanglad. Maglagay din po tayo ng tanglad sa ilalim. Ilang piraso lang kasi sobrang ma-aromatic ang ating tanglad. And then meron tayong luya. Syempre pa, maglagay tayo ng luya sa ilalim ng ating isda. Ito pong pinggan na medyo malukong, ilalagay po talaga natin yan dito sa ating steamer. Ceramic naman po yan. Ayan. O, lagyan na rin po natin ng sibuyas kasi marami naman tayong sibuyas. Lagyan na rin natin yung ilalim ng sibuyas. Para hindi lang yung ibabaw. 3 pirasong maliliit lang na sibuyas to, tapos hiniwa ko lang na parang mga ring. Ayan, kung makikita nyo po, para siyang mga ring. Ayan. Okay. Ilagay po natin yan. Pero before that, bago natin ipatong dito yung ating isda, lagyan muna natin ng asin. Pasensya na po, talagang malangaw talaga ang panahon ngayon. Yung asin po at saka paminta, pinaghalo ko na dito. Later on, ipapahid po natin dito bago po natin ipapatong dyan. Timplahin po muna natin yung ating sauce na ilalagay dito sa ating Filipino style steam lapu-lapu. Ayan, meron po tayo ditong 4 na tablespoon or 4 na kutsara ng ating toyo, soy sauce. Regular soy sauce lang po. Meron tayong 2 kutsara o tablespoon na sesame oil. And then, supposed to be po, meron tayong 1 kutsara din ng sugar, pero isang maliit na pouch lang po ito, or yung 1 gram ng stevia sugar, or stevia sweetener. Hindi po ito talaga yung regular na sugar natin, kasi stevia po ito. Para na rin naman po sa ating kalusugan, no? Hindi po natin lalagyan talaga ng asukal na tunay. Matamis po kasi ang ating stevia sweetener, kaya mas konti po yung nilagay ko. Mas matamis po ito. Compare po sa regular na sugar. Ayan. Ayan, pahira na po natin ng asin at paminta ang ating lapu-lapu. Ito po, meron tayong asin at saka paminta. Pahiran lang po natin. Nilagyan ko po ng hiwa-hiwa ang ating mga lapu-lapu para po malagyan po natin ng asin yung katawan o yung meat niya. Ayan. Hindi naman po natin masyadong papakaalatan at alam nyo naman tayo, no? Hindi masyadong papaalatan. At ito naman po ay meron ding soy sauce. Ang soy sauce po ay sureball naman tayo na maalat din yan. Okay. Ayan. Nai-imagine ko pa lang talagang nakakatakam na.
Ayan. Okay na po ito. Magiging malasa na yan. Pati yung ulo lagyan natin para makain din natin. And syempre, lagyan din natin ng konti yung laman. Yung loob, palamanan natin ng asin. Ayan. Ilagay na natin dito sa ating ginawa kanina. Though medyo mahaba yung ating isda at sobra siya dito sa ating plato, okay lang yan. Kumukulo na rin naman to kaya medyo magmadali na tayo. Ito pong ating luya ay tanglad na sanga. Ilagay po natin sa loob para po malasa yung ating fish. Lagay po natin yung tanglad. And then lagyan din po natin ng luya ang loob. Yan. Kasi po yan yung mga pampalasa na pampawala rin talaga ng lansa. Yan. Tapos ito po ilagay natin sa mga ibabaw. And lagyan din natin ng sibuyas. Bukod doon sa kaninang nasa ilalim na para both sides ay mayroong pampalasa. And syempre, ito kasing natin, spring onion, lagyan na rin natin ng konti. Pero pang ibabaw po kasi natin yan, pang decorate. Syempre pa, lagyan din natin ng malunggay sa ibabaw. Para talagang nutrition overload. Ilagay na natin dito ang ating sauce na ginawa kanina. Ilagay natin ang ating minix na sauce. Lagyan din natin yung loob. Lagyan natin yung loob para may lasa din na ganito yung loob ng ating fish. Okay? Ibuhos natin lahat. Saktong-sakto kumukulo na rin po yung ating steamer. Ilagay na natin lahat. At takpan po natin sa ibabaw ng another dahon ng saging. Yan. Okay na po ito. Ito, pang garnish na lang natin sa ibabaw. Ilagay na po natin. Ayan, kumukulo na po. At pakuluan po natin ng 20 minutes. Ay, i-steam natin ng 20 minutes. Kumukulo na po kasi ito, aray, mainit. Ayan. Orasan po natin ng 20 minutes. Pagkatapos, sure na tayo dyan. Whew. Ayan, tingnan na po natin. Nag-extend po kami ng another 5 minutes kasi po, ganyan nga po, nililipad po kasi yung hangin. So, hindi ganun kasolid yung apoy. Nililipad ng hangin yung apoy kaya hindi ganun kasolid yung apoy niya. Pero tingnan po natin ito. Ayan. Surprise! Tada! Tingnan nyo naman po. Nandiyan na ang katas ng ating malunggay na napakasustansya. Ayan, napakasolid po ng pagkakaluto ng ating sariwang isdang lapu-lapu. Yan, first class po talaga yan. Ang mahal-mahal po na to sa mga restaurant, especially sa mga Chinese restaurant. Kaya lang sa atin, syempre Filipino style na to. Tikman ko po yung sabaw kasi sabaw din po ito talaga. Para siyang adobo style na, basta, tikman ko kung anong lasa. Ang sarap niya po. Okay na to, patayin ko na. And kakain na po kami. Napakainit. Lagyan po natin ng garnish, syempre. Ayan. Binaba ko lang po ng konti yung ating malunggay para makita yung ating fish. Ayan, lagyan po natin ng onion leeks para may design tayo. And syempre, yung maganda nating mga onion rings. May pa-design pa tayong ganon. Tapos madami na bang lang. Ganun po talaga. Ganun po talaga sa probinsya. Wala po tayong magagawa. Katulad po ng pag-brown out dito, hindi po rin natin kayang itaboy ang mga langaw. Ayan. Kakain na po kami. Tunay na to. Okay, kuha na. Dito lang po kami kasi brown out na naman as usual. Tyron. Tyron. May kanin na siya. O, kuha na, Tyron. At medyo malangaw-langaw po dito, kaya lang mas
presko naman po dito. Sige, tira. Siyempre mo, makatulong sa ilalim. Okay. Kasarap niyan, As in, Tang, tira, Tang. Palagay ng kain na ng kailangan ng usal eh. Oo nga. Oh. Ayan. May sabaw. Masarap din yung sabaw. Para siyang adobo style. Tapos maraming gulay yan, Tang. Ganda ng mata ni... May mga malunggay dito, May malunggay, Ganda ng mata ni Tisaya. Umuwi ah. At itong gulay ay sabaw ay goods din. Goods din yung sabaw na. Spring onion. Ay, ano siya, onion leeks. Masarap, may malunggay yan, Tang. Kaya hindi ko siya tinanggal-tanggal sa sa sanga. Sarap. Aroy, kasarap. Napaabaw. Napaabaw, kasarap po si Otep. Kain po tayo. Thank you, Lord, for this food. Talaga pong ang brownout dito sa amin ay grabe. Pang ano na po? Lima? Pang lima na ngayong tanghali. Simula po kaninang umaga hanggang ngayong tanghali, panlima na. Grabe, ang sarap. Sariwa po kasi ito. Galing sa Team Dagat. Tang, may mga malunggay dyan, Tang, sa loob niya, sa likod niya, sa ilalim. I mean. Baliktarin nyo. Nainitan ka, Tyron? Sarap pala yung ganito. Para po hindi rin masyadong palaging prito. Ang sabaw eh. Yung sabaw niya po talagang malasa din. Kuha ng sabaw. Ang laman niya solid. Firm ang laman po ng ng lapu-lapu. Yan po. Maano siya? Solid siya. So, Tyron, Tang, dami to, Tang. Tayo lang uubos na to. Ibisita sa ilalim. Ang aming pong mga dogi ay nasa ilalim. Balik na rin na natin para makain na rin. Ito? Tang, yan ang mga malunggay sa ilalim. May malunggay. Paluya. Luya, tanglad. Ayan, di na rin naman mainit. Tang, Tyron, kain pa. Ano, Tang? Ano lasa, Tang? Sarap na lasa. Lasa, no? Lalo na't pinagpaguran ng Team Dagat. Pag po kasi may mahuli yan sila, hinahati-hati talaga ni Harabas ang mga mga huli. Siyempre palagi kaming may share. Marami nga yan 4 na piraso, parang yan na lang ang naiwan. Nakain na namin yung iba. May maliliit na parang espada, tapos yung malapad. Na sobrang sarap din talaga ng laman. Pinrito-prito lang namin ni Daddy D. Tapos may inihaw din kami. Yung parang mukhang tilapia, Tang. Yung inihaw natin nung nakaraan. Mamsaw na maliit, Tang, na. Sarap! Sarap talaga. Saka healthy yan, Tang. Kasi hindi prito. Tapos may mga malunggay, tanglad. Ayan. Tapusin lang po namin ang aming pagkain. Para naman po hindi masyadong mahabang-mahaba ang ating vlog. Kasi po, pabagal po talaga kaming kumain. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta po sa aming channel. From the start po hanggang sa ngayon, nandito pa rin. Hinahantay-hantay pa rin po ang aming mga vlog, mga update. Next po namin, mag-update kami ni Tatang dito sa bukid. Kasi
ano po, uminit po ulit. Umulan po ng mga nakaraan na medyo mainit na naman po ngayon. Ikot-ikutan po natin ang paligid natin sa susunod po nating vlog. Thank you so much po. And ingat po, especially po yung mga nasa Mindanao. God bless po sa inyo at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan kahit po dinaanan po kayo ng malakas po na lindol. Yun lang po. God bless. Salamat po na panood. Salamat po ng marami.